Isubo natin yung asin sa kanyang bibig. Tapos tingnan natin doon kung malakas ba siyang kumain. Kung masubo na natin itong asin na sa kanyang bibig. Ito. Hey, what's up mga kabayansil? Woo! Magandang araw sa inyo lahat ng mga subscriber at mga viewers. Dito naman ako ngayon sa bahay lang kasi Miyerkules ngayon. Ang araw ngayon ay Miyerkules. So ang ibig sabihin ay pupunta kami ng Kabangkalan. Hindi kami nakapunta kasi sinabi ko sa inyo na hindi pwedeng pumunta tayo sa Kabangkalan kasi ako lang isa ang mamili doon. Hinintay ko ang aking anak kay sabi niya raw na babayaran raw siya ng nakabangga sa kanila. So kung sa sunod na semana ay bayaran sila, so ang ibig sabihin sa sunod na semana makapunta na siya. So ibig sabihin makapunta na kami ng Kabangkalan. Hindi kami nakapunta ngayon kasi hindi pwedeng isugal natin yung krudo sa truck kasi mahal na ngayon ang krudo. So ang ibig sabihin baka hindi ko makuha yung krudo. So sayang yung effort namin doon. Hindi ko makuha yung krudo. Mas mabuti yung mayroon ng aking anak si Klein kasi magaling na siya. Nandoon siya sa kanyang nagguna siya sa kanyang kapayasan. Pakita ko sa inyo. Meron akong ipakita sa inyo ngayon mga kabansil na baka binili ko sa bakong. Isang piraso lang. Pasensya kayo kasi hindi ko naka-vlog ng nakaraang sa Bloke at sa La Libertad at sa bakong kasi laging umuulan. Alam naman ninyo kapag umuulan di tayo maka-vlog kasi grabe baka mabasa itong ating cellphone na camera natin. So ang content natin ngayon mga kabayansil ay bakit nga hindi tayo makabili ng hayop sa Bloke na marami namang baka. Nakita naman nyo sa aking previous vlog. At bakit hindi tayo makabili ng baka doon sa bakong na marami namang baka doon? At ano ba ang mayroon sa bakong na hindi naman tayo makabili? Ipakita ko sa inyo ngayon ang muna sa inyo yung baka. At nagtaka ako bakit itong bakang ito hindi man kumain ng feeds. Kain ko gahapon, hindi mo kumain. Mayroon akong paagi kung paano ba natin pakainin ng sa tingin ko ay hindi rin kumain ng mga maraming damo. So mayroon akong idea na para kumain siya ng damo, lagyan natin siya ng appetite ba, yung asin. Isubo natin sa kanyang bibig. Tingnan muna ninyo mga kabayansil. Ito ang content natin ngayon. Paano ba ang baka na hindi man malakas kumain at hindi kumain ng feeds? Ano bang gagawin natin? Okay. So ngayon, panoorin hanggang dulo para makita ninyo kung ano ba talaga. Paano ba natin palakasing kumain ang hayop na hindi naman natin na-inject, pero may isang paraan para kumain siya. Lagyan natin ng appetite yung kanyang bibig. Ipakita ko sa inyo mga kabayansil ha. Ito ang baka Pinili ko ng 26. Tinawaran lang ng 27 doon sa bakong. Hindi ko nagbinta. Painumin ko muna. Nagtaka ako bakit. Lagyan natin ng asin yung kanyang planggana. Tingnan natin kung uminom ba. So, di uminom mga kabayansil. What? Ano bang gagawin natin sa bakang yan na hindi man uminom? Ano ba ang gagawin natin? So, ang sinabi ko kasi, panoorin hanggang dulo para makita ninyo kung paano ba natin pakainin ng
damo yung baka kasi parang hindi kumain ng damo. 26,000 ang bili ko nito mga kabensil. Ngayon, kumuha tayo ng asin dito sa ito. Kumuha tayo ng asin. Asin ito mga kabensil. So ang ibig sabihin, isubo natin yung asin sa kanyang bibig para lagyan natin ng kanyang bibig ng appetite. Ito, kita ninyo. Isubo natin. Tapos tingnan natin doon kung malakas ba siyang kumain. Kung masubo na natin itong asin na sa kanyang bibig. Ito, isubo ko. Subo ko kasi parang hindi siya malakas kumain, no? Hawakan lang natin yung kanyang sa ilong. Tapos isubo natin yung asin, no? Subo natin. Subo natin. So, kinain niya, oh. So, pasensya kasi kayo, hindi ako naka-vlog ng bakong, hindi ako naka-vlog ng bloke kasi laging umuulan. Wala tayong magawa sa laging umuulan mga kabensil kasi baka mabasa yung ating cellphone. Pwede na! Bago pa natin inulug-hulugan lang natin yung cellphone bago pa natin tapos pagbayad. Uy, sana Pinakain ko all! siya ng mga kabensilo ng asin. Dagdagan natin para dagdagan natin ng kaunti para lagyan natin ang kanyang bibig ng ng appetite para lakas siyang kumain. Sa posting na natin, pakainin natin doon kung malakas na ba siyang kumain. Kasi ang tingin ko nitong baka ay hindi malakas kumain. Pero hindi ko na-injikan kasi bago ko lang nabili to doon sa bakong sa ito yung pumunta kami. Hindi ko na ka-vlog doon kasi laging umulan kasi. So ito, dagdagan natin kaunti, isubo na natin sa kanyang bibig, oh. So ngayon, tingnan natin kung uminom ba siya ng tubig. Pero kung hindi siya uminom, tingnan lang natin doon kung lakas ba siyang kumain ng damo. Hindi uminom mga kabansil. So pakainin natin doon kasi nalagyan na natin siya ng asin sa kanyang bibig. Sinubo natin. Gasan naman natin yung PC. So tingnan natin kung kumain ba yung baka. Kung malakas bang kumain kasi siya. Ang bili ko nitong baka ay 26,000. Pero ngayong mga alas 3 ng kadlawon ay pumunta kami ng Panyabunan. Baka makabili kami doon tapos dalhin namin to. Okay. So ngayon testingan natin dito kung kumain ba siya ng damo. Ito, oh. Testingan natin kung kumain ba siya ng damo. Oh. Kita niyo mga kabansil, oh. Ang lakas niyang kumain ng damo. Basta mayroong nakalagay sa kanyang lagyan na to ng asin ng kanyang bibig. Oh. Tingnan natin. Oh. Parang lagyan natin ng appetite ang kanyang bibig ba? Oh, kita ninyo, oh. 26,000 to mga kabansil. Tingnan natin to sa Panyabunan bukas. Dalhin namin to, ipakita ko sa inyo. Baka hindi umuulan, ay ipakita ko sa inyo. Oh, tingnan niyo mga kabansil, oh. Kita ninyo? Lakas kumain na, oh. Ang lakas ng kumain. Basta hindi siya malakas kumain tapos hindi rin kumain ng page, lagyan lang natin ng lagyan natin ng asin ang kanyang bibig, isubo natin. Oh, tingnan natin, oh. Lakas ng kumain, oh. Nakita ninyo? So, pastol na lang natin to dito kasi dalhin natin to ngayong
tanghali, mga alas 3 ng umaga, doon sa Panyabunan. Baka pumunta kami, baka makabili kami doon. So abangan ninyo mga kabansil, abangan ninyo yung baka. 26,000 yan. Baka bukas mabinta natin, at baka mabili nila sa Panyabunan. Daon lang kami sa Panyabunan ngayong umaga, pumunta, baka makabili kami. Kita ninyo ang baka. So yan ang sinabi ko sa inyo. Baka hindi nyo nakita sa aking mga vlog na ano bang gagawin natin sa baka na hindi malakas kumain. Tapos so nakita na ninyo, ang bili ko sa inyo yung baka ay 26,000. Tingnan natin sa Panyabunan bukas, baka mabinta natin to. Malakas na siyang kumain, basta nalagyan natin ng appetite ang kanyang ang kanyang bunganga. Parang ang kanyang bunganga ba, parang asim-asim na, or maasim na ang kanyang ano ba yung maasgad ng kanyang bunganga. So kumain na siya ng marami damo, malakas na siyang kumain. 26,000 to, hindi naman siya hybrid, hindi naman siya first class, pero sa tingin ko nasa third class itong bakang ito mga kabansil. Kasi doon sa bakong, pag bumili tayo ng first class ay nasa 75 to 70%. So ito lang, sa tingin ko nasa mga 40% or 30% lamang si mistiso siya. So ang ibig sabihin ay may lahi itong baka. So ang ibig sabihin mga kabansil, kung bakit ba na hindi naman tayo nakabili ng bakong ng marami mang baka doon. Subukan ko lang itong dalhin sa Panyabunan kung kumita ba tayo. Kasi diyan sa Panyabunan, alam ko na ganitong klaseng baka ay magustuhan nila. Ganda naman ang puwitan at laylay. So ang ibig sabihin ay hindi ako nakabili ng bakang daming baka doon, kasi alam niyo sa Kabangkalan na Kabangkalan naman sa bakong na halos lahat mga buy and sell. Tapos mga buy and sell sila lahat. Tapos maraming mga mga hawiring, yung mga maraming mga middleman. So ibig sabihin ng maraming middleman ay ganyan ang ilang trabaho, wala silang puhunan. So ang ibig sabihin, ang gagawin lang nila diyan sa bakong ay kumarong umaabot nga truck, sila ang malakas silang kunin nila yung mga baka ng mga may-ari ng mga buy and sell doon, tapos ibinta nila. Paano ba tayo makikpatintero sa mga taong ganyan? Kasi ganyan ang kanilang trabaho, wala silang puhunan. So ang ibig sabihin ay isa lang ang nabili ko sa bakong. So ito lang isa ang nabili ko doon sa bakong. So ito lang isa, kasi alam niyo sa bakong na marami ang bumibili ng baka. Tapos di pwedeng makikpatintero tayo sa mga tao doon, kasi tayo ay dayo lang tayo. At yung mga naghawak ng baka, yung mga hawiring, ay alam naman natin na ang kanilang trabaho doon ay maghawak lang ng baka. Tapos kung agawin natin ang kanilang hanapbuhay, baka magalit sila sa atin. So hindi kami nakabili ng marami, isa lang. So ang ibig sabihin ay isa lang ang nabili ko. So kita ninyo, isa lang. Iba naman ang sitwasyon doon sa Panyabunan at sa Kabangkalan.
Kasi doon sa Kabangkalan nakita ninyo ang mga baka na dumating ay nasa truck, pero kinakarga lang ng mga kinakarga nila, tapos inatali lang nila sa tabi ng truck. Pero doon sa Bakaw nakita ninyo sa aking previous vlog na ang grabe ang mga tao doon. Bawat isa may hawak na 4. So ang ibig sabihin, kung makikipatintero tayo sa kanila, di pwede, kasi parang inaagawan natin sila ng hanap buhay nila. So kung napunta na sa kanila ang baka ay mahal na. So ito, nabili ko to ng 26. Pero itong bakang ito, hindi ko lang napakita sa inyo sa video na nagustuhan ito ng taga-Bakong ng noong linggo, kasi sa noong Lunes, kasi Sabado, Domingo ko to nabili. Sa pagka-Lunes bininta ko at tinawaran ng 27. Hindi ko ibinta kasi dalhin ko sa Panyabunan. Kung nakapunta pa kami ng Kabangkalan ngayon ay dalhin ko sa Panyabunan ito. Dalhin ng Kabangkalan, tapos pagpuntang Kabangkalan kung bukas Huwebes ay dalhin ko sa Panyabunan. Subukan kong ibinta. So ang ibig sabihin ay hindi tayo makikipatintiro sa mga tao doon, mga kabayansil, kasi para di sila magalit sa atin. Alam ninyo ang kanilang trabaho. Kung ating agawan natin sila ng trabaho, makikipatintiro. Kung mayroong truck na dumaan, mayroong dumating, ay agawin natin. Umakyat tayo ng sasakyan at hulbarin natin yung tali sa hayop, tapos agawin natin. Hindi pwede, mga kabansil. Hindi ko sanay na ganyan, na makikipatintiro tayo sa hayop, sa mga tao na ganyan ang hanap buhay nila. So di ako tingnan natin ito sa mga kabansil, sa Panyabunan bukas, kasi ngayon ay January 29. So bukas January 30. So ang ibig sabihin ay pumunta kami ngayong mga umaga doon sa Panyabunan at dalhin namin to. Abangan ninyo, panoorin hanggang dulo, at huwag namang skip ang ads, kasi para makapira tayo. Alam ninyo kung anong pakay natin, bakit tayo magkapera at mayroon tayong matulungang tao. So kita nyo, malakas ng kumain. Linagyan ko lang ng asin sa kanyang bibig. Yan ang ganyan ang baka kapag hindi kumain ng feeds, tapos parang hindi malakas kumain ng damo. Isubo mo lang sa kanya yung asin. Hindi ako nakapunta ng Kabangkalan kasi nag-isa lang ako. Hindi naman tayo makapunta kapag hindi sumama yung aking anak. Baka hindi natin makuha yung yung krudo. Mahal na ngayon ang krudo, mga noon ay mga 2,500 lang ang ating krudo, pero ngayon ay baka 3,000 na. Pero pumunta kami sa Panyabunan bukas. Galing kami dito mga alas 3 ng umaga. Alas 3 or alas 4 ng umaga. Kasi ang stockyard sa Panyabunan livestock market ay mag-umpisa ng mga alas 6. So sa sunod na linggo punta kami sa Kabangkalan, baka sumama ng aking anak. So ipakita ko muna yung aking anak. Dito na sila sa kapayasan nila. Kita ko sa inyo, mga kabansil. Salamat sa Panginoon na magaling ng aking anak. Ito, pakita ko muna. Dito sila nag-abono. Kung wala kaming biyahe, mga kabansil, dito kami sa aming uma. Ito. Pakita ko muna sa inyo yung kapaya sa aking anak. Ito. Tanim siya ng papaya ba? So ang ibig sabihin ay mayroon na siyang papaya ditong tinanim.
Oh. Wala kaming biyahe. Alam naman ninyo na disgrasya sila. So ang ibig sabihin ay naubos na ang pera. So ang ibig sabihin, baka magkapira naman tayo sa sunod na linggo. Kasi sabi ng nakabangga sa kanila ay magbayad raw para pag-umpisa naman ang aking anak sa ating hanap buhay. Kita niyo ang kanyang kapayasan mga kabansil. Time check muna tayo, alas 6:10 ng hapon dito sa aming So ipakita ko sa inyo ang aking anak mga kabansil para makita niyo na magaling na talaga at pwede nang maghanap buhay ng ating hanap buhay na magbayansil kahit sa ang stockyard. Klein, konsa, kaway-kaway sa ating mga subscriber. Ito ang aking anak. Nag-abono. Ito ang sitwasyon dito sa amin mga kabansil. Sana imong gi-abono anak Klein? Complete nga 3-4-10. So ganyan pag-abono mga kabansil. So po, yan, ano ba yan? So yung abono, mga ilang kilo ba yung kinuta o hinalo mo dyan? Dalawa nito, dalawa. Dalawan sa tapos di ba sira yung lalagay mo man sa may kanyang puno? Di ba makasira? Hindi makasira raw mga kabansil. Mayroong halong abono yung tubig na linalagay niya. Oo. Sabi niya hindi raw makasira. So bukas lagyan mo ng tubig lahat. Tubig lang ang walang halong abono. Walang halong abono, lagyan mo bukas. Hindi lang. So ito ang payasan sa aking anak. Kita ninyo, nag-abono siya ng papaya. So ang ibig sabihin ay yung tubig hinahalo sa abono, tapos ilagay mo lang sa may kanyang puno ng papaya. Mga malaki na talaga at malaki yung kapayasan nito mga kabansil. Kung mamunga na ito, kahit sa isang harvest, kung makakuha lang kayo ng tagdalawang papaya, so marami ito. So ang ibig sabihin malaking pera. So ang sitwasyon namin dito. So ibig sabihin pwede na kung mayroon tayong pera mga kabansil. Yung aking anak, nakita namin nyo sa aking mga previous vlog na talo ako sa hanap buhay na mayroon siya kasi batang bata siya at ako ay matanda na. Pwede siyang walang tulugan dyan sa stockyard kung pumunta man kami ng bakong. Pero ako hindi pwede mga kabansil kasi mag-drive pa ako at magkarga pa ng hayop. So ibig sabihin kung mag-travel na kami galing sa bakong, ay yung aking anak ay matulog lang sa duyan dyan sa taas ng truck. So ang ibig sabihin hindi tayo matulog dyan sa bakong. Alam mo ninyo kapag driver kailangan ng pahinga. So dito mga kabensil, yung isa niyang kapatid sa kanyang asawa, anong ginagawa mo dyan, Tan? Ang ibig sabihin ay bago natin lagyan ng abono ay gabutin muna natin yung mga damo. Tan, gabutin natin. So pagkatapos ng gabutin, kapatid ito sa kanyang asawa mga kabensil, tapos ng gabutin tapos kunin itong laylay. Ito, kunin to, hindi. Dira. So kuna ng mga damo para pasensya kayo mga kabensil, hindi ko naka-vlog kaninang mga mayroong pang araw kasi alam naman ninyo na laging umulan dito. Di pwedeng mag-vlog tayo apos maulan. Inutang pa natin yung ating cellphone, kamera, baka masira. Wow naman. So ang ibig sabihin ay yung kanyang kapatid sa kanyang asawa nandun man sa kanila, pero siya ang nanguha ng mga damo sa may puno sa papaya. Tapos pagkatapos na kinuna ng damo ay lagyan sa aking anak ng abono. Ito sinsya ka mo, masyadong madilim-dilim na kasi malapit na alas 6:30 na ng hapon. So ibig sabihin ay lagyan lang ng tubig kahit maigo pa yung matamaan pa yung puno niya, ay hindi siya
kahit matamaan pa tubig man yan. Pero kung mag-abono tayo mga kabansil, kung hindi naman natin tunaw sa tubig, baka masira yung papaya. So ito, papaya oh. So nakita ninyo ang a day in my life namin dito, na kung walang biyahe, dito kami sa Uma. Oh, maraming papaya sa aking anak. Hanggang doon oh, hanggang doon. Hanggang doon pa oh. So ang ibig sabihin, sa isang puno ng papaya, kahit makakuha lang tayo ng isang piraso, kasi ang bilhin ng mga mamimili ay yung palabangaan na ba, o sa Bisaya, ano ba yung palabangaan, o sa tamang-tama ng kanyang sukat at kanyang gulang ba, sa gulang na kapaya ba. Halo-haloin ko lang yung aking salita kasi alam niyo Bisaya tayo. Hindi ko alam yung mga Tagalog, kasi kung nandoon pa ako sa bahay nag-vlog, ay tanungin ko aking mga anak nga nag-college na. Kasi alam naman ninyo, wala akong pinag-aralan. Grade 6 lang kami. Kahit anong sabihin natin, basta maintindihan ninyo. So ito ang kalagayan namin dito. At abangan ninyo yung baka ko na dalhin namin ngayong alas 3 ng umaga doon sa Panyabunan. Pumunta kami, baka makabinta kami. Mabinta ko yan at makabili kami doon sa Panyabunan. Kasi doon sa bakong mga kabansil, kung bumili tayo, ang ibig sabihin maraming baka doon. Pero hindi kami nakabili kasi alam naman ninyo, marami din doon ng mga mga hawiring ba, yung mga middleman ba. At hindi pwedeng makipatintiro tayo sa kanila kasi ganon ang kanilang buhay. Kung mayroong maabot na truck, karga ng mga hayop, ikuha nila, agawin nila. Kung makipatintiro tayo ay baka magalit sila sa atin. So ibig sabihin, isa lang piraso ang nabili ko. Ang ibig sa totoo mga kabansil, kung wala pa tayong suki sa bakong pumunta, tapos magkarga ng mga 10 or mga siyam, mga 10 or mga 11 or 12, di na ako pumunta ng bakong kasi di pwedeng pumunta tayo kasi ang daming mga bayansil doon. Kung pumunta tayo sa bakong, hindi na farmer ang mabilhan natin. Halos mga middleman or mga hawiring sa Bisaya or mga mga hawiring, mga middleman. So hindi tayo makabili. Kabili man tayo yung isa, ganyan lang. So tapusin muna natin yung ating video kasi masyadong madilim na dito. Wag lang ninyong skip ang ads kasi alam naman ninyo na mahirap tayo, baka makapira tayo. So ang ibig sabihin, tulungan naman ninyo. Si mayroon tayong tutulungan tulad ng aking anak. So ang ibig sabihin ay wag skip ang ads. Mingi ako ng kaunti lang awa sa inyo. So alam na ninyo kung ano ba natin ano bang pamaagi yung paraan kung basta ang baka ay hindi malakas kumain. Dalawang paraan. Kung i-inject natin ay lumakas siyang kumain, pero kung hindi natin ma-inject ay lagyan lang natin, isubo lang natin sa kanya ng ang asin ba, sa kanyang bibig, yung bunganga, isubo natin para lagyan natin ng appetite ang kanyang bibig ba. So ang ibig sabihin, dalawang paraan ang pag-alaga ng baka. Kung hindi malakas kumain, i-inject, injectan natin ng vitamins, tapos kapag hindi ma-injectan ay subuan lang natin ng kanyang bibig ng asin. So nakita ninyo ang aking baka doon sa pastulan, sa aming Uma. At bukas dalhin natin sa Panyabunan
Galing siguro kami dito mga alas 3 ng umaga. Baka makabili kami doon. Tapos mabinta namin yung baka, dalhin namin. So alam na ninyo kung ano ang sitwasyon natin kung pumunta tayo ng Bakong, Bloke. Sabi ko na sa nakaraan na kapag pumunta tayo ng Bloke tapos maraming baka pero hindi tayo makabili kasi ang mahal, tapos maraming mga hawiring yung sa Bisaya pero sa Tagalog ay mga middleman ba sa English middleman. So ibig sabihin kapag nandoon na sa kanila ang baka, mahal na. Kung mabili man natin ay mahal na rin. So nandoon sa Bakong, nakita naman ninyo sa aking previous vlog na marami ang naghawak ng baka, puro mga middleman, walang mga may-ari, walang mga farmer, puro mga middleman ba, mga hawiring sa Bisaya. So kung pwede naman tayong makipatintero sa kanila kung mayroong umaabot na truck ay makyat tayo sa truck, pero hindi pwede makabisil, parang kinukuhaan natin sila ng hanap buhay. Hindi ko ginawa. So yan ang dahilan na hindi tayo nakabili ng Bakong, makabili man isa. Hindi tayo makabili ng Bloke. Pero kung pumunta tayo sa Kabangkalan, nakita ninyo ang sitwasyon doon na ang mga baka kapag pumunta sa stockyard auction market ng Kabangkalan ay tinatali lang sa tabi ng truck. Tapos puntahan ng mga mamimili. So ibig sabihin walang middleman doon, walang hawiring doon sa Bisaya. Sa Bisaya pa, walang hawiring doon sa. So mabuti talagang makapunta tayo ng Kabangkalan, pero hindi talaga tayo nakapunta. Sinabi ko sa inyo, ang ibig sabihin din natin pwedeng tayo lang ang mamili doon tapos wala tayong kasama. Mabuti yung nandoon ang aking anak kasi makabili siya ng 4 or 3. Ako naman 4 or 3. So ang ibig sabihin ay sa 4 na piraso makuha na natin ang crudo sa truck ba. Pumunta kami tapos di natin makuha, makabili lang ako ng 4. So ang ibig sabihin ay malugi tayo sa crudo plus kain pa. So nakita ninyo ang aking anak doon, pinuntahan ko. Magaling na siya, salamat ng Panginoon na pinagaling siya. Tapos ang nasabi ko na babayaran raw siya sa nakabangga sa kanya. So ang ibig sabihin 180,000 rong ibayad. So ang ibig sabihin ay meron na siyang puhunan at makaumpisa na siya. Sa sunod na linggo baka makapunta kami ng Kabangkalan. So bukas abangan nyo ang aking baka doon sa pastoran yung pinakita ko sa inyo. Nabili ko yan ng 26,000. Dalhin namin sa Panyaburan. Abangan niyo kasi ipakita ko. Baka hindi umulan. Kasi ko mag-vlog tayo tapos umulan, baka masira yung cellphone natin. Inuutang pa natin yan. At inulog-hulugan pa natin, baka masira. Wala na tayong cellphone. Wala na tayong kamera. Huminto na tayo sa pag-vlog. Kung maka-vlog man ay mangutang naman ng cellphone. So unawain ninyo, di ako naka-vlog ng Bloke, hindi ako naka-vlog ng Bakong kasi laging umuulan. Sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog na kapag pumunta tayo ng Kabangkalan, di tayo makapunta kasi tayo lang. Malugi tayo sa crudo. Ang ibig sabihin, hinintay pa natin ng aking anak na makapunta doon. Kasi nakita ninyo na magaling na siya. Kung nagustuhan niyo ang aking vlog, paki-subscribe, paki-like, paki-comment at paki-share. At pindutin nyo ang notification bell para updated mo sa ako ang mga vlog. Tapos huwag namang skip ang ads. At bye-bye. God bless.